Welcome po muli sa ating usapan tuwing Linggo ng gabi. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon. at ito po ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Ayun, welcome Nagbabalik back! after so long. Nagbabalik! I think 2 weeks, no? 2 weeks tayong walang release. Yes! Yes. Ang dami Kaya sa mga nangyari. listeners po namin na bumalik po kayo. Please, baka nalimutan nyo na pong nag-i-exist kami. Pasensya na rin po, hindi po kami nakapag-record kasi mga nasa kung saan kami lupalop ng bansa. We've been very busy itong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, no? Si Russell with his work, maraming conferences, maraming mga trabaho. And ako, I was preparing sa aming comprehensive exams, and thankfully naipasa naman, nairaos after ng ilang araw na walang tulog, naipasa at naka-graduate din ako ng theology. So very thankful for that. Thank you rin po. Although hindi alam ng lahat, siguro yung mga may alam na nag-pray and was always supportive. And always supports us kay Russell tsaka sa akin. Maraming salamat po. And of course, allow me to take this opportunity sa ngalan ng ating mangilan-ngilan na tagapakinig ngunit mga avid na supporters natin. Binabati natin ng happy graduation ang ating kaibigang si Lennon for finishing his theological studies for quite some years. I think it's more than 3 years? 3 years, oo. 3 years Ang sa theology. Comillas or sa Mm. Pontifical University ng Comillas. Congratulations noon. Thank you, Sel. Isa ka Thank you ng sa inyong ganap lahat. na theologian, ibig sabihin huhusgahan mo na yung buhay namin kung paano kami dapat mabuhay, Hindi and yet pa. hindi mo susundin. Sorry. Ano lang yan. May Although may truth may yun. joke doon actually. Meron kasi kami isang professor na yung professor namin ng Christology. Member siya ng ng International Theological Commission. So, nag-meet daw sila yung mga theologians, tapos si Pope Francis. Tapos sabi daw sa kanya, Pope Francis, theologian, pero nagdadasal ba kayo? Parang ganun yung pa-joke lang yun pero yun yung sabi sa kanya. So, yun, parang naging yun, myth yun sa amin sa school. Yung kwentong oral tradition ba? Totoo yan. Sa mga kasi, siyempre sa mga kaibigan namin, for you to let you in with that joke, may tendencies kasi talaga yung kasi yan gift din kasi naman yan ng Mm. Panginoon na somebody has to pray and somebody has to think. Madalas kasi hindi nagkakasundo yung dalawang bagay. Kasi madalas din when we specialize, when we study, when we go for further studies baga, may temptation na para bagang i isipin mo na yung ginagawa ko yung pinakaimportante. So yung ibang gawain, like prayer halimbawa, hindi gano'n kaimportante, which is very contradictory para sa isang theologian kasi prayer is everything. Yun ang mo yun ang fount ng mo dapat ng knowledge mo. Anyways, kahit na matagal tayong nawala, Sel, nakakatuwa po, maraming salamat po sa mga nakikinig pa rin. Meron pa rin actually. Yes. Kahapon nga may isa pang nakinig, sabi dito sa graph may isa pa ganyan. We're Tapos truly thankful. maraming salamat po. At may mga nagse-send pa ng comments, special shout out kay Titus na nag-send ng email. Nag-comment siya dun sa episode 11, yung bakit di ka crush ng crush mo, no? Oo nga So, thank And you. dahil diyan meron na rin tayong topic. Pero Ayun. gusto ko lang dugtungan 'yan kasi medyo related to dun sa topic natin. Mhm. Um, Merong isang ito hindi niya kami na pero
may isang notorious or sikat, infamous siguro for that matter. Infamous. Di ko na papangalanan 'no, pero may infamous na professor sa seminary before and ano siya, lay brother. When being asked bakit hindi siya nagpa-ordain, ang sinasabi niya, "Bakit? Sino ba yung nagpapatay kay Kristo? 'Di ba mga pare?" And, he makes it a joke pero all this time parang sinasabi niya, all those who claim as, they know Christ better, those who claim they know God better, are the very ones who betray God better more, more than anyone else. No? Siguro, ah dahil nung nakaraang 2 linggo na pag-usapan natin ay pagmamahal, may isang reality na it's a very human moment na sa tingin ko hindi siya mawawala kapag Aha, pinag-uusapan natin yung pagmamahal. And very, ano ba tawag diyan, underrated? Underrated ba yun? underrated, Kasi hindi siya masyadong naa-associate dun, pero practically it's almost there. And that is betrayal. Lately, alam ko naman nun dumadating sa'yo yung balita diyan 'no, na may mga artistang nagkahiwalay, may mga artistang naghahabol sa mga ex nila. Pero ano ba yung mga punot-dulo nun? 'Di ba betrayal, 'di ba betrayal, cheating. Well, cheating is a ano, is a form of betrayal, 'di ba? exactly. And dahil dito sa brilliance or sa genius ng ating tropang si Titus, napagdesisyon na namin ni Lennon na i-ano 'to, Itong himay-himayin. pag-usapan natin ang, ang betrayal bilang isang realidad na kasama lagi 'no, sa Mhm, buhay ng tao. It happens to us in many levels, done to us by many people, pero ano nga ba? Ano nga ba meron sa betrayal? So yun, yeah. samahan niyo kami dito sa tamang usapang ito about betrayal. Sige, simulan mo nun. Usapang betrayal, yan ang ating title ngayon, 'di ba? Wow! Ganda ng aming pagbalik after ng 2 weeks. Betrayal ang usapan. O paano pala, ako na lang kaya mauna para meron Sige, sige, ano, sige. meron tayong kuwan pala reminiscence. Eto ano 'to, very dear and sa tingin ko naalala ni Lennon 'to. May memory ako Ah, ng, apparent betrayal. ano ito? Pero this is just Kinakabahan ako me, dito. and this is a very petty ano, this is a very petty thing. Pero dahil dun, mula noon dahil dun naging ano tayo, naging strong tayong naging talagang magtropa, naging best friends tayo Aha, after. So, ako kasi nagsakristan ako 2003. Si Lennon dumating mga 2005 na, 5, oo, mga gano'n. So, medyo nauna ako kay Lennon. Wala akong concept ng seniority nun, pero dahil nauna ako kay Lennon, siyempre mas matagal ako sa kanya tapos, Mhm. bottom line, after quite some months or, a few years later parang nauna maging officer sa'kin si Lennon sa Actually, oo nga, sa oo. organization. Tapos I really felt so bad about it and I was so Mhm. petty about it. Talagang Di ko alam wala 'to, pa, hindi pa uso, hindi, alam mo 'to, alam mo yung Hymacephalus, 'di ba? Alam ko yung Hemacephalus pero hindi ko alam yung sa officers ano, Ganito kasi, yung junior mga ano yan, kasi, eh. nung officers, ang mga officers kasi dati, highly stratified yung grupo ng mga sakristan dati. Sa amin, Oo, 'no, sa at least sa highly, parish oo. namin. So, yung mga officers, junior and senior, sila lang yung nagse-serve sa solemn masses Oo, yung may o mga yung insenso. mass with incense, 'no. And para sa mga batang sakristan, it's a very ano, it's a big deal for us all. Kasi Oo. Tapos may pinag-aagawan nga natin yung bell sa pangkaraniwang misa, eh. correct, correct, kasi it's far from the ordinary, 'no.
And here comes Lennon with all his charming personality. Naging Biden. Ngayon wala na. naging officer siya agad. Tapos ako na matagal na. Nauna sa kanya for at least 2 years. Parang wala, member pa rin ako. Tapos, syempre, I felt bad about it. Of course, hindi natin pag-uusapan dito kung ano yung mga issues about it. Syempre, psychologically, meron yon. Pero, it's not the avenue for that. At saka, I was stupid by that time. I did not know better. But the bottom line was, hindi pa uso yung term na gaslighting, pero ginagaslight ko na si Lennon. Sabi ko, hi Masepalos, kasi mula nun, parang mas naging close nga siya dun Sa sa mga mga kuya. tropa, no? Sa mga Aha. tropa. Tapos parang wala siyang time sa amin o sa akin, no? Nung Ay hindi na talaga? kami hindi na kami nagpupunta dun sa mga usual na ginagawa namin. Like after meeting sa Sunday, pupunta kami para maglaro ng GTA, ganun. GTA. So I felt bad about it. Mhm. Tapos I just felt so betrayed. Tapos wala akong mapag-sharean kasi si Lennon lang best friend ko talagang tinuturing. Si Lennon talaga kaibigan ko nun kasi wala pa rin si Michael nun eh. Wala pa. Kung nandun man, may iba rin priority sa buhay. So ayun, yun yung isa sa mga classic na feeling ko ng betrayal. Na parang, akala ko magkakasama tayo, akala ko kaibigan. And akala ko kahit you will receive something, a recognition or something, nothing will change. No? But at some point, it happens to people. Yeah. And I did not know any better during the time. Now that I do, ito pinagtatawanan na lang namin. Pero dati, grabe yun. And, kaya ako nasabi nung kami naging closer ni Lennon. Alam niyang ako yung petty. Pero siya yung una nag-sorry. And I was so easy, no? Sinasabi, sorry na, huwag ka na magalit. Sige, sige, okay, bati na tayo. Wala, mga stupid elementary, pa kami nun eh, Oo. students eh. Simple lang buhay ng mga bata. So ganun yung yung elemento ng betrayal for me, no. The way I saw it when I was younger and even until now, it feels like you're being left alone gliding. Or in Tagalog, naiiwan ka Yan. sa ere. Ere. Yeah. Yan, yan. I-take note niyo po, yun ang English nun. Okay? Being Left left alone alone gliding. gliding. Sige nun. O baka meron siyang naalalang account na baka related doon tapos hindi ko alam na he was seeing it that way. Sige. Actually almost nakalimutan ko na yun eh. Natuwa ako naalala mo pa pala yun. Wala kasi talagang may pornographic memory ako kaya kung ano naalala ko. Pero grabe, totoo yan kasi I think syempre pwedeng sabihin ninyo your mileage may vary. Na lahat tayo may experience in different levels ng betrayal in one way or another. Yung scenario ni Russell nung kabataan namin. Ngayon tatawanan natin 'yon kasi nakikita natin yung yung pettiness nung situation. Pero nung mga bata tayo, it's a big deal. And yung nga lang alam mo yung naalam ko na common sa marami. Yung bang pagka meron kang pamasko tapos ng mga bata pa, tapos ipapatago mo sa parents, 'di ba, sa parents mo. Tapos mawawala na, Yes, 'di yes, ba? yes. Naalala ko isang araw yung yung pamangkin ko, bata pa yun siya, I think she was under 7 years old na. 7 years old na ata nga yung pamangkin ko. Malimutin na ako sa sa ages. Sabi Wala, niya Tito of Manila ka na nun. oo. Nagkwento sa akin kasi si ate, yung mommy niya, na raw, tawag dito, kasi maboka yung pamangkin ko ma-prangka ba. Tapos nagkukuwento raw sa sa mga kaibigan daw ng daddy niya na, "May money ako kaso ginastos ni mommy, pinamalengke tsaka pinambili ng Jollibee." Kasi binigyan daw siya ng yung mga pamasko niya. Tapos siyempre ang nagtago yung mommy niya tapos nung hinanap daw niya, sabi daw sa kanya ni ate, "Ay na natin, pinangpalengke,
Tapos nung pinang-Jollibee ba, dahil prangka yung aking pamangkin, kinukuwento niya sa mga tao. Kinuwento niya rin sa akin actually. So, in a way, puwedeng ano yun, isang, nakakatawang experience pero in a way, yun na it's an experience of betrayal. 'Di lang natin ginagamit yung word dun kasi masyadong mabigat yung ano nung betrayal, 'di ba? Yung connotation. Kaya talagang mga betrayal na mga ano natin na sanay tayo, halimbawa sa isang romantic relationship, exclusive relationship, 'di ba? Ngayon, nabanggit nga ni Russell yung mga balita ng mga artista, ng mga ano. Di ako mahilig sa mga celebrities pero may mga nababasa rin ako na nakakalungkot pa nga kasi nadadala yung kanilang pagiging mga Christians ba. Kasi may mga justify pa na para bagang, as Christians dapat nating patawarin. Sabi ko, hindi ka magpapatawad ng isang kasalanan na walang heartfelt na ano, na Contrition. pagsisisi, na contrition. And hindi, Tsaka hindi mo papatawarin yung hindi humingi ng tawad. oo, yung hindi humingi Oo, ng tawad. linawin natin yun, tawag po dun, katarantaduhan. Oo, exactly. Kasi Walang ibang word ayan na linawin puwede dun. natin, kasi 'di ba sinasabi nila, eto, June 1 was my day kasi it's, the memorial of Justin the Martyr, eh. Ayan ang patron saint ngayon Originally ni kasi Russell. Justin, philosopher and martyr yun, eh. And, he was a great apologist, in defense of of Christianity. You don't get to forgive that which or the person who does not ask for it. Exactly. Kasi parang masyadong sensationalize natin yung hindi Christians ka eh, dapat Christians kayo, dapat you're forgiving. No, it's a two-way. Like communication, it's two-way. You don't I forget. mean, You you don't can forgive kung forgive hindi. you can forgive yung tao na just to be at peace with yourself. Ah, But yes, yes. Tama rin. you don't forget the thing that he has done without him na nagre-repent talaga at gagawa ng paraan para mai-correct yun. However, sometimes, remember, hindi lang yung cheating eh. Sa lahat ng uri ng kasalanan, laging may involved doon na relationship na nababasag, na nasisira. Ang Yes. problema mo, kapagka nasabasag at nasira ang relationship, mahirap yung i-mend na ibalik sa Yes, dating yes. status. 'Di ba? Kaya may reconciliation, 'di ba? Exactly. Pero 'pag sa tao, mahirap yun eh. Mahirap mag-mend ng relationship sa tao. So, hindi mo puwedeng i-demand na, okay, i-ju-justify ko na nagkasala itong si Juan, si Manolito, kay Teresita, nagkasala siya. Pero dahil mga Kristiyano tayo, patawarin natin siya para magkabalikan na sila. 'Di gano'n. Hindi gano'n. And, forgiving is not always tantamount to forgetting. Exactly. Hindi ko alam kung naikwento ko na 'yon in one of our Ano ito? tamang usapans, pero may hindi ako makakalimutang kaklase ko nung grade 6. Aha. He happened to be one of our top performers. Siguro lagi lang siya playing along top 2 or top 1, eh. Pero may sinabi siya about, reconciliation, 'no. Sabi niya, "Sakristan ka pa man din tapos palamura ka." Sabi sa akin, 'di ba? Oo. Kasi bata pa lang taga Palamura talaga ako, eh. Hindi ako proud about it pero gano'n talaga siguro kung mapadpad kayo ng Taguig, gano'n talaga mga tao sa unahan ng sentence, sa dulo ng sentence, sa gitna ng sentence may mura. 'Yun ang ano, Pero sinabi punctuation ko marks. sabi ko, "Bakit, nagkukumpisal naman ako." Sabi niya, Oo. "Nagkukumpisal naman ako 'pag nagkakasala." Pero sabi niya, and it has become one of may fundamental theological questions. Sabi niya, Aha. "Yes, God forgives, but He never forgets." Mhm. 'Di ba? And all this time, unknowingly, parang dala-dala ko 'yun, Aha. yung notion na 'yun. Kahit maumpisal ako, oo, kasi omniscient siya, 'di ba? Exactly. Omniscient ang Diyos.
So, isa yun sa mga ultimate attributes niya, eh. All-knowing, all-good, all-powerful, pero may isa, all-loving. Ayan, importante yan. So, yes, he does not forget, but because he loves us, he chooses to. Ayan, 'di ba? Yang So, active that yung forgetting, hindi passive na nakalimutan. oo, hindi parang dahil may amnesia siya 'no. Which, ano, eh, which also brings me back to my question na, ah, ano ba mas masakit 'no, betrayal o denial? Kasi 'di ba sabi ng mga Uy, theologians tulad ni Lennon, si Lennon theologian na 'yan, eh. Sabi ng mga theologians daw, mas masakit 'tong ginawa ni Pedro kaysa kay Judas, 'no? Kasi si Judas 'di mhm, ba, he betrayed, oo, 'di ba? mhm. Out of greed, out of, personal whims or just to secure up his ass or parang gano'n. Sorry, that pala wholesome pala 'to. Ah, just to Okey lang. secure just to secure himself from imminent danger. Actually, yung Ayan, iba nga ano, eh, ang ngayon, yung sa current ano, exegesis, ang nakikita dun kasi 'di ba si Judas ay zealot, so siya ay oo. nationalist. So So, nag-aano parang siya na ginawa niya 'yun para daw oo, mas para ma-provoke si Jesus para oo, magsimula na yung talagang revolution magkaroon ng kontra sa revolution. Yes, Roma. yes, totoo. Aha. Na parang, "Ay hindi, tiwala ako kay Rabbi, eh, tiwala ako kay boss na malalagpasan niya 'to." Kasi we've been through a lot. In the end, personal pa rin yun na motivation. Pero yun nga, tuloy mo Sel, pero kung iko-compare natin dun sa denial ni Peter, yung Oo. kay Pedro talagang ano yun, self-preservation yun, eh. Ah, actually tama ka pala, tama ka dun. Mas At punong-punto self-preservation papa yung yun, ah. kay Pedro. Kasi 3 beses yun, eh, na parang, "Sama ba 'to?" "Hindi, eh." "Sama ba 'to?" "Hindi nga, hindi ko nga 'di ba? Tapos, hindi ko alam kung kay Luke ba, sa account ni Luke or basta alam ko ang Synoptic Gospels kasi, Synoptic yung mga halos magkakaparehas yung account. Konti lang diyan yung meron ding account si John. Oo. And I think nasa present yata pati yung betrayal ba? Hindi ko sure, Oo, oo. 'di ba? Na talagang nangyari talaga yung denial na yun. Pero ang point dun kasi, meron dong isang time sa accounts ng Gospels na he had to betray Jesus right in front of his face. Oo, oo. May look yata yun kasi yung parang term is, Parang the nagkatinginan Lord, sila ata, oo, eh. the Lord Oo. look at him. Tapos yung sinabi niya, no! Tapos yun, he broke up into tears. Parang nabuwal siya sa sarili niya. Ano. Sabi nila, mas masakit daw yung ginawa ni Pedro kesa kay Judas. And pretty much likely, still, it's part of betrayal. So, ang daming facets ng betrayal, no? No, Oo. it's not only ibenta ka sa kaaway mo, but rather, iwan ka nga talaga sa ere. Yun yung ano, eh, yun yung pinaka-essence, eh, kasi marami siyang manifestations. Cheating, 'yan nakita na natin. Yung pettiness ng ating mga Oo, di kabataan ba? natin, yung, ayan, yung denial mismo. Yung denial is a form of betrayal din, eh. O, di ba Pero kapag tama, sinabi mo, halimbawa, you're out on a mission or you're out somewhere, then if you're married, then you just simply remove your ring, you 'yan. pretend you're single, or if you're like Lennon, you're a theologian. If you're a religious or a clergyman, tapos you just say na, "No, I'm just working here on a business." And Engineer. I remember so many people. Sorry, hindi talaga 'to wholesome na usapan. Kaya Pero nakita it's niyo ano, hindi na kami nagke-clerical, eh, kasi it's a very human moment, 'no? Samantalang dati adik kami sa clerical. oo, ngayon kasi mahirap magpanggap, mahirap tumingin-tingin, hindi, joke lang. Pero grabe 'no, ah,
Dahil nabanggit mo yan, betrayal is still, it's also, rather, it's also two-pronged. When you betray something, for example, your commitment with somebody or something, you don't only betray the other party, you're also betraying your own identity. Mhm. No? Exactly. In exchange of what? No? So yun nga eh, yun ang tatanungin mo sa sarili mo ngayon. At what cost? Is it worth it to betray yung identity mo? For example, being a married man or being uh, avowed person, religious, or meron kang religious commitment, at what cost? Yung kan mo, betrayal mo. No? Ano lang eh, parang tama ba? Is it safe to say na when you betray something or someone, you're not doing the end of the deal eh, sa part mo eh. At the end of the commitment eh, di ba? Parang naging one-sided. Magandang magandang tingnan natin kasi ang hirap maging faithful. Grabe, oo. Is it as if fidelity or faithfulness is being frowned upon by this society na pleasure seeking kasi pag faithful ka parang may problema ka pa eh. Hindi kasi And rin everything yung is society normal. natin ay ano, eh, yung emphasis ngayon ng society natin is sa individual, eh. So yung ano mo, yung self-fulfillment, self-realization. So sometimes pati yun yung, eh, ito yung gusto ko, eh. Kahit Ito na ako eh, 'di ba? naging unfaithful ako, kailangan mong tanggapin kung sino ako, which is the red flag. Yes, yes. Parang ito ako eh, tanggapin niyo ako eh, 'di ba? And hindi siguro gano'n. Nung college ako, isa siya sa mga important themes na pinagtuunan ko naman, pinaglaanan ko ng konting oras para mag-reflect. So, nag-aaral kami ng phenomenology. So, shout out kay Father Gwen Barde, yung dakila naming professor kasi it's an understatement sa batch namin. Pero talagang he is one of our most favorite professors, yan, si Father Barde. We just celebrated our anniversary nung namin, graduation namin nung June 2. Oo, Anyway, nakita ko nga yung yung photo. ako ako yung may pakananan yung class name. Wala namang class name talaga dati sa amin eh, sa Claret. So sabi ko, ano kayo magandang pangalan ng batch natin? Yun, mapagmahal. So yung kinuha namin ko yung sa Corinthians, yung Caritas Christi or Jetnos, di ba? Eh yan yung kwan kasi. Magandang motto yan, Sel. Actually, tanda ko mga bata pa lang tayo, yan ang ano mo. Oo, di Lagi ba? mong dala-dala. Ang pag-ibig ang nag-uudyok sa amin, di ba? Mga inudyokan ng pag-ibig. Anyway, dun nga sa phenomenology classes namin, tinili kong topic betrayal kasi. Kasi parang growing up, you will look up to persons who seem to be, hindi ko pa na-encounter kasi yung term na never meet your heroes eh. So tayo, Lennon and I would look up to so many persons. Hindi na namin papangalanan kasi baka malibel pa kami. In our life. We look up so many persons, be they priests, be they lay leaders, be they inspirational speakers, be they teachers. And they were so good with their words, and they were so charismatic. They seem to be so good, to be so kind, to be so giving. Then comes the time na nandun na kami sa loob ng inner circles nila, and they're just pieces of like fools talaga. Be they priests or religious people or secular guys. Di na lang ko mag-say. di na lang ko mag-talk.
Pero 'di ba, parang talagang ano siya, parang Pero they will totoo. say it, scandalizing, pero hindi siya scandalizing, parang disheartening yung term, parang Isa oo, oo. parang gano'n lang pala, parang, ay sayang, parang gano'n. Parang Like ko mas maigi pa nasasabi kung di ko nakilala ng malapit. totoo, 'di ba? Parang dapat pala hindi na ako lumapit. In a way, you felt betrayed, eh. Exactly. Kasi you really listen to them and you try to follow as they say. Like there was this one priest, no, Aha. who he's very traditional and talagang kwan siya, pious in a sense, no. Parang model of a ano 'no, of a A perfect model of priest ba? piety and Oo. yeah, and the traditional values ng Christianity or Catholicism per se. And I tried to ask him one question na naglilinger sa akin kasi tinanong sa akin sa school. Is there politics in the Catholic Church? Ooh. Tapos sabi nitong paring ito, sabi niya, you may say that there is, but if you truly love the church, you will not say it that way. So ito naman ako naman si Gago, parang, ay, ang lalim naman ni Father. So ever since, Aha. I recalibrated my mind into thinking that there is no politics in the church until I myself became one of the victims of that Victims, politics. No? oo. Ng politicking. No? The point here is, I so looked up into that guy, into that priest. Mm. Na parang, oh, so parang to the point na nagiging gospel truth yung sinasabi niya eh. Until I saw him being so rude and mean to an old lady who just approached him for a I blessing. remember this. Di ba? And he was so mean. Talagang sinigaw-sigawan niya. Parang hiniya niya talaga. Parang, and gusto lang mag-bless nung matandang And I babae. think she was a benefactress, eh. Yun pa yung ano dun, eh. Di ba? Na To parang add injure to ano yun? To add blah, blah to injury. adding insult to injury. Insult, aha. Parang, ay, sabi ko, ganun pala. Kaya yun, never meet your heroes. Parang, siguro kasi yung heroes natin, they are our idealized selves. Parang, when siyempre dahil seminarians pa tayo, parang, I want to be this kind of priest. Na parang, so strong with words, so charismatic, so people-oriented, so values-oriented, so Mhm. quote-unquote theologically sound. Ayun din, yan actually yun talaga yung perspective natin nun. Ang Di ba? paliwanag natin sa mga nakikinig po, ang aming ano no nung ito ay mga high school pa kami nito. Ang Oo, aming yes. perspective And ay younger maraming college pare students na naman. mga gago, na mga hindi marunong mag-homily, mga hindi sumusunod sa Catholic teachings, mga, tawag dito, vacant ba, parang ano, empty yung kanilang piety. And then we Hmm, saw this, person, this specific person, we look up to him because he really well, yun yung makikita mo talaga that he is, very good at preaching, he is very good at his ministry. So we look up to him. And yun nga, sabi nga ni Russell, kaya talagang maano ka, ma ma-heartbreak ka actually, yun yung ano, eh, yun yung reality nun, eh. It's a case of being heartbroken kapag nakita mo na, um, a person you look up to ay yun, he betrayed your expectations, your image of him. 'Di lang siya actually, maraming ano, eh, maraming instances niyan sa ating experiences, at least sa atin, sa amin ni Russell. And I think siguro sa inyo rin, maka baka may ikukuwento pa kayo 'no, inyong mga experiences, yung gusto niyo lang ikuwento, you can gawin yung parang ano, ginagawa ni Titus, nagse-send siya sa'min ng email. Tandaan yung email namin, teka hindi ko na rin matandaan email namin. Ano bang email natin? Ano, tamang usapan podcast at gmail.com. Yan ang email namin. Muntik ko na malimutan. Tagal na namin kasi hindi nag-aano, nag nakapag-record. Anyways,
Yun nga eh. Maganda yung ano na yun ni Russell. Na kwento and sharing. Siguro nagkukwentuhan na lang din naman tayo. Mag-ano na rin ako, mag-share na rin ako ng kwento ng personal experience. Almost close dun. Actually, dito sa experience na to, um, dito ko na-realize na, alam mo yun, yung paano ka na, pa-cross ka na dapat sa linya. Tapos naging, na ano ka, parang kang nagising na, ay, hindi dapat ganito. So, hindi ko sasabihin na what stage of my life was this and sino-sino kasi madaling madaling I need some malaman. hints. Being a shareholder of this podcast. Nung mga panahon na to, di ba, may girlfriend pa ako nung mga panahon na to. Okay? So, ngayon, I went somewhere for quite some time. Ilang buwan din yun. So, I worked there and then I lived there. I interacted with people, no? And then I meet this girl na um, we can say na ano na ako ang superior niya. Okay. So ngayon, without my knowledge, ang hindi ko alam na na-fall pala siya sa akin. Sinasabi sa akin ng mga kasama niya. Pero hindi ko tinake into seriousness. Kasi I never take myself too seriously pag mga ganyan. So, siguro baka ano lang 'to, tsismis lang o kaya baka ano lang, infatuation lang 'no. And then, came a time na parang nagkaroon ng incident 'no, and I had to call her para ma-sure ba, para ma-plancha kung ano yung nangyari ganyan, everything. So, dahil dun sa ano, sa lugar na yun ay hindi uso ang ano, well, sa Pilipinas hindi uso ang company ano ba, company phones, company number. So, personal ko yung pinantawag ko. So, nagkaroon siya ng contact sa akin ngayon. And then nagkaroon na kami ng ano, ng contact na almost tumatawag siya ng every night. Well, dahil mahinang nilalang ako, sinasagot ko rin, nagkakausap tayo ng mahaba ganyan. Without me suspecting na yun nga, mas lumalalim pala yung kanyang feelings and everything, no? And then nung nagpaalam na ako na aalis na ako, ganyan, na kasi for formation purposes, blah, blah, blah. Anyways, so parang na-hurt siya doon, ganyan. And I saw na talaga na parang na-hurt siya. So, nung nagpa-despedida ako, hindi siya pumunta. So ngayon, I'm worried. Ayoko namang umalis sa lugar ng ano, ng may iniiwang ano, sakit. So I said to her, if you want, we can meet ano, tayo lang dalawa. Delikado po talaga 'yan kapag huwag yung ano, huwag yung isipin na strong kayo pagka gano'n. Meet tayong dalawa para ano, makapag-ano tayo, we can say goodbye to each other. So meet kami, 'di ba, ganyan. Eto, maganda siya actually, may maganda siya. Tapos, dumating yung point, nagkaroon ng point nung day na yun nung nag-meet kami na, she was really clingy, which is weird kasi hindi siya gano'n kapagka, nandun kami kasama ng iba, ano siya, shy type na talagang lumalayo siya, ganyan. Pero that day she was very clingy tapos sinasabi niya sa'kin, "Wag ka na lang kasi umalis, blah, blah, blah," ganyan. And then, kasalanan ko rin 'to kasi, nag-joke ako, eh. Sabi ko, "Sige nga kung ano talaga ano show mo nga kung ano, ah" 'di ba? Bakit sabi, "I-show mo nga kung, i ano yung feelings mo kung ano," 'di ba? I-vocalize ba, yun yung aking intention, i-vocalize pero dahil sinabi kong i-show, and then she kissed me on the cheeks lang po. Kaya safe pa ako nun. And that moment kasi Well, before, yun, allow me to interrupt. That's very Lennon and that's very Francis, actually. Oh, special shout out sa mga
Kay Francis, mga natutunan po namin yan sa kanya. Sorry, sige proceed, proceed. Pero wala akong ano nun, wala akong intention. Honestly. Pero dahil dun, at that moment talaga, so, talagang I was at the point na ano ko, ano, patulan ko ba 'to? Maganda naman. At saka ano, napupuno ng grasya. Tapos ano, but then again, um, ewan ko, bigla akong natauhan, eh. Bigla akong nagkaliwanag na, "Teka, teka, teka, stop muna, Lennon. At the end of the day, una, committed ka, may girlfriend ka that time, eh. Secondly, delikado 'to kasi superior ka. Kapagka nagka-ano, tawag dito, nagkaproblema, ikaw ang madadali nito." So, para akong naanuhan ng ano, ng malamig na tubig 'no. So, sabi ko, okey yun yan, wala na talaga, hindi natin ano. Tapos hinatid ko na siya sa sakayan ng ano, ng van para, kasi she was also going sa province that time. So, simula nun talaga sabi ko na-weirdan din ako sa nangyari, and then yun nga, that dumating yung point na I was on the verge of crossing that line ng betrayal in a way. Betrayal first dun sa ano, sa ka-relationship ko that time, sa girlfriend ko that time. But more than that, I think, ay yung betrayal ng trust nung aking office at that time. Yun yung ano, well, in a way, importante rin yung betrayal nung sa ano, yung sa partner. Pero yung sa office, yung dignity ng office, yun yung pinaka talagang na at stake at that time. Muntik na nga actually yun na ano eh, naging, hindi naman scandal. Kasi, kwinento niya kasi sa ilang friends niya, no? Na may ganong, may special daw na relationship kami. Which I had to clarify. Kasi ayoko namang umalis ako dun ng, alam mo yon, may bahid man siya ang aking pangalan. I had to clarify. But then again, I have to ano rin, to own to the mistake ng kagaguhan ko. Na hindi ko tinilinaw na kung anong sinabi ko, kasi ako rin naman may kasalanan nun. Anyways, yun. In a way, yun ang ano, yun ang kwento ko ng betrayal. Ah, thank you nun. Pansin niyo naman mga friends 'no, so itong tamang usapan, gradually nag-evolve 'to into something na we are really discussing human level ano dito, Mhm. stories like far from the usual podcasts na they will only show you what is glorious and good about them. We're trying to be human here. So, you may judge us, pero I hope you may also consider appreciating yung mga parts na, teka, hindi super perfect people to. And we're not actually claiming that we are. So yun, imagine, not all religious, not all clerics, not all church people are perfect. No? In fact, nobody is. Mhm. So while there are persons who project themselves to be perfect, here, here we are. Ito, ito si Leno at Russell for you all. Ah, Para hindi ma-betray ang inyong expectations, 'di ba? oo. Hindi kayo mabetray, no? Kasi ganun man talaga. We're sharing this not for you to have your weekly dose of Chismis. chismis na, at rather to show you na you're not alone, no? Chances are, and surely you might have, in one way or another, you must have experienced being the one betrayed or being the Mhm. betrayer yourself. Uh, while it is not totally okay to betray, but shit happens, mga kaibigan. No?
Some point, Never at some point, explained better. at some point, you will face those crossroads. No? Mas maraming mas matatalino na sa amin eh, yung parang magsasabi na, alam mo kasi ano, there are so many things better left unsaid. No? Parang, or they're saying na, um, uh, what you don't know will not hurt you. No? Pero it's another form of betrayal, I mean. And even those who are already committed does not save you from does not save them. Or if you yourself you find yourself committing into something or into someone, it does not save you from those tendencies, from those dangers, from those inclination to betray. Ang ano maglalaban kasi dyan yung values mo. So yung context nito, in defense of my good and old friend and my best friend Lennon, wala Wow, ka may defense. wala kami shota kasi hindi kami nag-girlfriend kasi ano eh, it's priesthood or nothing for us Yan, while oo. we're growing. Kasi talagang para kami kung nakakita na kayo ng kabayo dyan sa Luneta o sa Binondo, para kami nakarenda. May harang yung mata namin. And it's only intent on priesthood. So, and well, of course, sa mga dear friends namin, alam naman natin na yung dad ni Lennon was taken so early. No? While my dad, myself, no? Akala mo mayaman eh, no? Mga papa namin, Dad? mga tatay namin, hindi kami binigyan ng mga pointers kung paano manligaw, ganyan. Wala sa amin kasi yun. Kasi syempre, addict din kami simbahan. So, yung time na nagsinatingan, nagbinata kami, at kailangan na namin maging binata, nobody was there to tell us no, yung pointers. So, we have to face it by ourselves. Kaya yan, yung mga ganong padalin ni Lennon, I have my fair share na. Sige nga, show nga. Ganyan, ganon kami ka-manipulative. And apparently, there are people who are, despite being intelligent enough, they still fall for those old tricks. No? And special shout out sa inyong lahat. Pero what we felt were genuine by that time. And I know Lennon knows it. It's our human side. We're not trying to justify it, but we're acknowledging it na once upon a time it happened to us. Yeah, yun Ako, nga eh. personally, I believe nun, maging pari ka man, you'll be a better formator, you'll be a better confessor, you'll be a better pastor to people kasi you've got to experience such things. No? I just hope na, syempre, na-address mo na yan. Kasi, unlike me, Oh, delikado yan. kung ka na, hindi ka na pwede magsabi ng ganyan sa mga mga, mga taong under your pastor. Ganun. Sige nga, kung love mo Linawin nga ko si lang, ano po Father. yun ha? Sige Years nga, ago na yun, matagal na yun. sige nga, kung love mo si Father, ay kiss mo nga sa cheek. Pag nalaman ko, batukan kita kahit Delikado, nasaan. kaso yun pre. Diba? yung mga sinasabi ko, ano, na, ano eh, ganun talaga. So, what can we glean from this conversation? Na ano talaga, it's a human thing. It's just a good thing na we were able to name it or Mhm. acknowledge it na merong things na tinatawag na betrayal. Pero at some point, we can't really be too harsh on Judas or Judases in our lives. Kasi at some point, we will be wearing the hat of a betrayer. We're not always the one being betrayed. Yun ang ano dyan. Yun yung nakikita ko dyan. Mm. Di actually, ganda ng ano mo dyan, Sel. Kasi we tend to see ourselves as ano eh, always the protagonist of our own little stories. Kaya we always tend to see betrayal halimbawa
on the light na tayo yung betrayed. But we should also be aware na there are times that we can, and maybe we have been the betrayer. Oh. So, hindi 'yun sa pag-justify ng betrayal. Ang betrayal lagi lagi 'yun ay mali, kailangan niyong maiwasan. But when you are aware that you yourself can be one, at least you can be prepared kapag dumating yung time, yung pagkakataon, tapos magising ka, yun nga, katulad nung sa shinare ko, para kang mabuhusan ng malamig na tubig, magising ka, you can be aware na, teka, ito na pala yung ano, yung punto na if I cross this line, I will become the betrayer. Either, yun nga, balik natin yung ano na you can betray the other person, you can betray yourself actually, who you are, your identity. You can betray your ideals, um your dignity and everything else, no? So when you are aware that you can fall to that, I hope na you can also prepare yourself on those situations, no? And also siguro gusto ko lang bago natin at least mai-close itong maikli nating usapan tungkol dito sa betrayal and trust and everything. Siguro kaya masakit yung maka-experience ng betrayal, to be betrayed, kasi when we enter a relationship, when we commit to something, to someone, it always involves being vulnerable. Kapag ka nag-commit ka sa isang cause, sa isang trabaho, halimbawa sa isang project o sa isang tao, para masabi mong buo yung commitment mo, kailangan mong maging hubad. Figuratively, pagdating sa relationship, diyan papasok yung literally na hubad ka na talagang, kita niyang lahat, hindi lang yung physical, pati yung loob mo. And that is becoming vulnerable kasi the other person, or kahit hindi person, kahit project 'yan, kahit trabaho 'yan, when you enter into relationship, in a commitment, meron na silang, meron na silang chance, meron na silang, um, anong ano nun, they can hurt you na. And that is part of a relationship. You are giving the other a chance to hurt you actually. Hindi yun dahil sa gusto mong ma-hurt ka nila, but being vulnerable can give them You the chance allow to hurt them. you. You allow them, exactly, Yeah, yan. you're giving the And permission to be hurt. kaya masakit, kaya masakit kapag na-betray ka. Kasi you have opened up yourself, trusting in that person, in that something, kaya masakit. But it does not mean na, kasi ang magiging puwedeng reaction is that after nun, I will no longer trust another. I will no longer open myself, okay? Siyempre tama naman na dapat may matutunan ka sa lahat ng mga nararanasan mo. You have to be careful na to choose people, to choose things, 'di ba? To open yourself, to commit, to have a relationship with. But then again, yun nga, it's always a game of trust. And when you find that someone, that something na you can open up, you can allow yourself to be hurt but will not hurt you, then you are on the right track. Congratulations do'n. Pero kapagka nagkamali ka ng pili, siguro di mo nakita, siguro sabi nila 'di ba, love is blind, sabi nila. O baka pumikit ka lang talaga kahit na obvious na yung mga red flags dahil gina-justify mo and everything. Yun yung ano, yun yung masakit kapagka na-betray ka. Well, it's a choice. It's a choice to make. But tama ka dun nun. Pero siguro masasabi ko dyan, 2 cents worth lang. Siguro, we should allow ourselves to do away already with the fairy tale, movie-like perception things. No? Nakikita kasi natin sa mga teleserye, sa movies, or even sa mga posts ngayon ng mga artista sa Facebook na
Pag na-betray ka, it's the end of the world. But actually, it isn't. Kasi sinasabi ko nga, bilog ang mundo eh. At some point, no, at some point, hindi tayo perfecto. At some point, you will betray even the values you are holding dearest sa sarili mo. Sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng safety mo at ng iyong mga mahal sa buhay, bibetray mo yun. Minsan tinatawag natin yung compromise. Pero betrayal yan. Form of betrayal. Sa tingin ko, ang masasabi ko naman dyan sa sinabi ni Len kanina, na parang hindi mo kasi inaasahan eh. Tapos dumating sa'yo, sumabog sa'yo. Siguro to prevent it and to remain somewhat realistic and rational about things, layout mo talaga yung expectations mo. Sige, we take for example yung sitwasyon ng mga kaibigan nating artista. Mga kaibigan ko yan eh, kasi ako artista ako myself eh. Sabi kasi ni Camus, the greatest absurd person is an actor. Yeah, I-layout mo yung foundations ng relationship nyo. Kung naghahanap ka ng perfect na tao na hindi magkakamali at anytime in the future or anytime possible at all, na hindi magkakasala sa'yo, hindi magiging unfaithful at hindi, layout mo yun. Kasi kung hindi niya mapapanindigan yun, at least meron kang grounds. So, yun ang expectations mo. Pero, can you really expect something so much from a person you just simply adore and love? Kaya marami nagbubulag-bulagan. No? Tulad ng sinabi ng kaklase ko, no, God forgives but does not forget. Pero sabi ko nga, but just because He loves us, for no other reason at all. Not because mabait tayo minsan, not because matalino din tayo minsan. He just chooses to forget. So when He approaches you, when He visits you again, it's just a clean, empty slate all over again just because He loves you so much. Just because God loves us so much. Ganun siguro yung magandang perception niyan. Especially those who are entering into commitment with an exclusive commitment to somebody. There are some things na hindi nila magagawa for you. But that doesn't mean na hindi ka nila mahal. There are some things na hindi nila kayang i-give up. There are some things na hindi nila kaya i-betray. But that doesn't mean na binibetray ka din nila. It's a very good thing to really get what we wanted, to really have what we are ardently wishing about or wishing for all our lives. Pero alam naman natin eh, since nagkaroon tayo ng malay since Kinder 1, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. When we ask for ice cream, hindi naman yan may bibigay sa atin. Pero sure tayo enough na kahit hindi natin nakukuha yung gusto natin, lagit-lagi namang dumarating yung kailangan natin. Yan. Di ba? Exactly. Yan. And so, suggestments. Yan, dito na tayo. Suggestments. Ano ba suggestment? Ako ba mauna? Teka, nag-iisip Sige, pa ikaw ako. muna. Wala pa rin ako maisip. Suggestments. Don't betray. Walang yung suggestments. Pero totoo naman. Oo. Before committing, review your values. Tapos review mo yung value nung papasukan mong commitment. Either organization yan, sa mga seminarista, kung vocation yan. No? Oo, alam na natin, tanggap natin yun. Tinawag kayo ng Diyos. Walang problema dun. Hindi ako makikipag-away dun. Pero review nyo yung human dimension nun. Buo ka na ba? O ba loob mo? Handa ka bang iwanan yung dapat mong iwanan?
Kasi may konting maturity yan. Hindi pwede parang, praise the Lord, ganun tinatawag ako ni Lord. Kasi putangin na, pag tinawag ka sa ibang bagay, talagang tinawag ka na sa mundong ito, putangin na, wala na. Sisisihin mo pa siya kasi ang dami ka regrets. Sabihin mo, Lord, tangin na, kinuha mo ko, hindi pa ako nakakis ng babae. Diba? Sihin mo pa yung Diyos na, tangin, diba? Parang, yan, siguro, review your values. No? Tapos, pag ikaw, dumating ka siguro sa time na you felt betrayed, acknowledge mo lang. Take your time to heal. Tapos, you just take all the lessons there not to be the one, no? Not to be the problem na minsan ikaw yung naging solution. Hindi ko sorry hindi ko kasi ma-language into more practical ways. Kasi, alam nyo, yun nga sinasabi ko at sinasabi namin Lennon kanina pa. Bilog ang mundo, mga tol. Betrayed ka ngayon. At some point kasi, the tables will turn. You will see yourself being in the shoes of the betrayer. Yun nga siguro, i-reiterate ko na lang yun. Either way, kung nandun ka, kung ikaw yung chinitan o ikaw yung nag-cheat, it's never the end of the world. Of course, you have to ask forgiveness if you want to be forgiven. And for your heart's peace, choose forgiveness above all things. If you don't want to, nobody's forcing you to. Pero it's for the best. You may not see or talk with the offender. Very important yan sa counseling. Halimbawa, somebody has done something wrong. You don't have to see them. You don't have to talk to them in order to forgive them. Lalo na kung napakabigat, napakasakit, napakadilim, walang hiya ng ginawa sa'yo. But deep inside your heart, just find forgiveness there and you move on. Kahit hindi mo pa siya mean, kahit hindi mo minimean, you just begin with simply saying, I forgive you. Russell, bullshit yan. Yes, sa una. Pero I myself, personally, I can attest to that. There are some people who just really, really did me dirty. I didn't mean it. I just said it for quite some few depressed nights. I just say, I forgive you. And here I am. I find myself getting lighthearted by the day. I pray and I hope na sana ganun din sa inyo. Yun lang. Non. Mahirap kasi talagang magbigay ng ng practical suggestion sa topic natin. Oo nga Kasi eh. it's a very broad experience. It's Yes, na-experience agree. ng lahat. I can say again na baka lahat tayo naka-experience na once or many times in our lives, no? Na ma-betray o mag-betray. So Kasi ang mahirap magbigay normal na ng reaction sa atin is to get even eh. actually yun nga to get even, and we dalawa it's either to get even or yun nga na i-romanticize mo yung forgiveness as tawag dito, as justification of what happened. Kaya tama yung ni Russell na if it's forgiving, if you are the betrayed one, you can forgive for the peace of your heart. Okay, you can forgive. And then yun nga, if hindi kailangan na na makita mo in person, you just have to start in your heart yung forgiveness. Hindi kailangan buo na kaagad. It's a process. If you are the betrayer, you want forgiveness, you have to ask for it. And if you are forgiven, you cannot demand na ibalik ang status quo, na mabalik ang lahat sa dati kasi hmm, mahirap na 'yun. Kapag binalik, mag-thank you ka kasi kung hindi mo karapatan na mag-demand.
Pero anyways, siguro ang akin, ang masasabi natin sigurong practical na suggestion ko is for those people who are contemplating or are in a commitment, relationship man 'yan, commitment mo man 'yan sa isang project, sa isang trabaho, sa profession, sa career, sa vocations. Ang masasabi ko siguro is be open to other people. I mean, hindi lang yung opinyon ng ibang tao, but be open sa mga tao na they are there for you to guide you, to journey with you along the way para makita mo rin, mapag-discernan mo. Babalik tayo yung term, 'di ba, yung discernment. Para mapag-discernan mo with them, with these, people, kung ito ba talagang taong ito ay ito bang dapat mong pag-upenan ng iyong sarili. Ito bang bagay na ito bang project na ito ba yung dapat maging vulnerable ka. So, let other people weigh in para ma-assess mo. It does not mean na kung anong sabihin nila yun yung gospel truth. But these people will, journey with you, 'no? Kaya nga balik tayo ilang episode na nakakaraan nagsabi kami na suggestion is for you to have either a counselor or a spiritual, a spiritual co-journeyer, 'di ba? Kasi it's very important to see these things kasi minsan kapagka tayo ay we are inside the story, hindi minsan objective yung nakikita natin kasi hindi natin nakikita yung buong buong picture. Nakikita lang natin yung perspective natin. So it's a good way to listen to other people. Parents, halimbawa, minsan dahil nga sa kakapanood natin ng mga pelikula din, kakabasa natin ng mga nobela, minsan we think na yung opinion halimbawa ng mga parents ay parang, "Ay, gusto nila akong kontrolin lang kasi. Kailangan ko maging malaya," ganyan. Pero siguro ano yun, may mga cases na gano'n. Pero sometimes may wisdom din, eh. Kailangan mo ring tanungin, bakit ayaw nila? Bakit tumututol sila kay Fulanito? Bakit sinasabi nila na dapat ito yung gawin ko at hindi gan'to? So you have to weigh that in then, 'di ba? So be open to other people. Don't never, never, um, journey alone. I remember, ngayong mga nakaraan isa sa mga kaligayahan ko ay kasi lumabas na yung bagong, Legend of Zelda na game sa Nintendo, yung Tears of the Kingdom. Pero dun sa 'to, video game lore 'to, yung pinakaunang Legend of Zelda na game, meron dun very iconic, pagpasok ni Link yung protagonist dun sa isang cave kung saan na-meet niya yung isang mage tapos binigay sa kanya yung sword, yung hero sword. Um, ang nakasulat doon sa screen kasi maliit pa na screen dati yun, 'di ba? Game Boy pa yun, eh, ay, "It is dangerous to be alone." Which is, in this case then, it is very dangerous to be alone. We cannot say na I'm perfect, na I can judge a person na ito ba ay karapat-dapat, ito ba ay katiwa-tiwala o hindi, by myself, by my own standards alone. Kasi kung ganun lang, di na ako masasaktan kung totoong ganun, 'di ba? Kasi I can judge perfectly. So be open, be, be open to other people, to journey with you sa discernment. So yun lang ang aking practical in a way na suggestion, 'no? So anyways, kakatapos na naman tayo ng isang usapan na after ng 2 linggo nating mini break. So Yes. announcement lang po, 'yan. Um, nagkaroon na tayo inano namin ng soft launch, 'di ba? Meron na po tayong, Facebook and Instagram pages, Tamang Usapan Podcast. Yes. Hope you will support it also sa ating mga tagapakinig. It's not that grand pero
at least meron tayong convergence point kung saan tayo pwede mas makapagkwentuhan instead of Lennon and my personal social media accounts. You can always pa rin naman reach us through our personal accounts, pero Yes, of course, of um course. if you want, we encourage you, 'di ba? If you want na kung nahihiya kayo na mag-guest halimbawa, but you can always join the conversation sa mga comment sections, no? So please like po yung ating again, Tamang Usapan Podcast sa Facebook at sa Instagram. And meron na rin po tayong website. Actually, speaking of the website, Sel, itong article mo ba tungkol sa betrayal ay hindi pa naman 'to published, 'di ba? Oo. Puwede ba natin 'tong puwede ba natin 'tong i-publish sa sa blog ng website? Sige. Bigyan ko kayo Wala pa ng tayong blog, eh. context. Yung mga estudyante kami ni Lennon sa filosofiya, wide-eyed kasi kami, idealists. So, we just love our inner thoughts being read or heard by people. Hmm. So, we made a variety of reflections on philosophical themes in the light of our own personal experiences. So, ayun, baka interested kayo or baka something might resonate with you. So, yun. I-share natin dun sa po, sa website. Hindi ko pa sinasabi. Medyo mahirap po ang ang URL natin kasi dahil wala pa mga mahirap kami na wala pa kaming pambayad ng domain na sarili. So ang website po natin ay tamangusapan.wixsite.com/TUUMT. TUUMT. Tamang Usapan. Ano yun Tamang Usapan, usapang may tama. So yung yung acronym, no? Pero ilalagay namin diyan sa description sa baba nitong episode yung yung website. Tsaka ilalagay din namin 'yan sa mga sa mga social media para madali ninyong mapuntahan. Maglalagay po kami bukod sa mga episodes, yun nga, maglalagay kami ng mga reflections, ng mga articles na para mas malawak, no? Hindi lang itong usapan natin na ganito. Meron din kayong pwedeng mabasa, no? So kung kayo rin may gusto kayong i isulat, kunwari kayo talaga ay mas masulat kayo kaysa mas pasalita na ganito, you can express yourselves more. You can send us again sa email natin, tamangusapanpodcast@gmail.com. So yun ang ating maikling mga announcements. See you there. And muli, magpapasalamat kami kay Titus dito sa aming Sa one topic. of our avid fans na talagang nag-suggest din ng topic. Sana din, kayo din. Si Jedi, yan, natin yan. Avid listener natin yan. Si Badet. Yan. Jedi. Shout out kay Badet sa Oo. kaibigan natin at sa mga special fans and friends natin. Hope you enjoyed this episode, and if you enjoyed it that much, kindly drop a comment or like or rate us kasi it will mean so much to us. Yeah. And mas mag-improve yung aming contents and yung reach natin mas lumawak. Oo. Yan. And please also, if you can, please share this episode kung meron kayong kakilala, meron kayong mga kaibigan na you think that itong episode na ito ay makakatulong. Itong ating tamang usapan ay makakatulong sa kanila, you can also share this. Yes, of course. One click ng share lang through your stories or your news feeds or your Instagram posts will mean so much to us. So, kung nandito pa rin kayo at sumasama pa kayo dito sa oras na to, maraming salamat mga kaibigan. At alam namin, mga kaibigan namin kayo kasi kayo lang magtsatsagang makinig sa amin. Exactly. So ayun, isang linggo na naman at nagpapasalamat din ako sa ating bagong graduate na teologo na si Lennon kasi magiging regular na ulit. Asahan niyo po kami ulit next week. Muli, ito po si Russell. At ito naman po si Lennon. At ito na naman ang isang episode ng ating Tamang Usapan. Usapang May Tama. Happy Sunday everyone. You take care.
stay safe. Bye-bye. Good night.